Magandang umaga. Ako si Dr. Carl Martin Salcedo at inaanyayahan ko kayong makisama sa ating usapan na pinamagatang Yosi Iwasan, Baga, Alagaan. Ito ay hinahandog ng NCMH Public Health Unit at ng Department of Internal Medicine ngayong buwan ng mga baga. Tayo nang magsimula. Ang sigarilyo ay gawa sa dahon ng tabako na pinoproseso at dinadagdagan ng mga kung ano-anong kemikal upang maging presentable at kaaya-aya sa mga gumagamit nito. At kapag ito'y sinindihan ay naglalabas ng higit sa 7,000 na iba't ibang kemikal o lason. Madami dito ay nakakapagdulot ng cancer. Ilan sa mga kemikal na ito ay ang cyanide na lason sa mga daga, formaldehyde na ginagamit para i-preserve ang mga palaka sa laboratorio, at nicotine na makikita rin sa mga insecticide. Dahil sa mga ito, ang sigarilyo ay ang tanging produkto na pag ginamit ng tama ay papatay sa gumagamit nito. Paano naman ang vape na ngayon ay laganap na lalo sa mga kabataan dahil sa makapal nitong usok at masarap na flavor? Ito ay minamarket din ng mga kumpanya nila bilang method sa pagtigil sa paninigarilyo. Ngunit safe nga ba ito? Una ay tingnan natin ang mga parte nito. Ito ay may tatlo: ang battery, ang atomizer na siyang naglalaman ng e-liquid at ang mouthpiece. Ang battery ay may mga kemikal na may posibilidad na sumabog depende kung mali ang paggamit o substandard ang pagkakakumpuni nito. Ang mga insidenteng ito ay pwedeng makadisgrasya sa muka, kamay o katawan ng gumagamit na pwedeng ikamatay. Ang atomizer naman na naglalaman ng e-liquid ang pinakasanhi ng masasamang epekto nito sa katawan. Ito ay ang pinaghalong kemikal at bakal upang makuha ang tamang timpla at lasa na iengganyo sa gumagamit nito. Katulad din ng tabako, meron itong mga sangkap na pwedeng maging sanhi ng cancer. Dahil sa liit na mga particles na laman ng usok nito, mas malayo ang nakakating nito sa ating mga baga. Ang vitamin E acetate at hydrocannabinol na nagbibigay ng makapal nitong usok ay siya ding dahilan kung bakit nagkakaroon ng E-valley o e-cigarette vaping associated lung injury, kung saan merong respiratory failure at x-ray na nakikita natin sa mga viral pneumonia katulad ng COVID nung kasagsagan nito. Sa ngayon, kulang pa ang mga datos sa long-term effects ng vape dahil bago lang ito. Ngunit sa mga nakikita natin ay masama ito sa kalusugan tulad din ng tabako. At hihintayin pa ba natin na may masamang mangyari sa atin? Di valley na lang. Pag naninigarilyo ang isang tao, ang usok na nakukuha nito ay hindi lang makakaapekto sa kanyang baga dahil papasok ito sa kanyang dugo na maglalakbay sa mga organ ng kanyang katawan na pwedeng pagmulan ng cancer at ibang sakit. Ilan sa mga epekto ng paninigarilyo ay ang pagdalas mahawaan ng mikrobyo o tuberculosis, pagtubo ng cancer, paglala ng asma o hika, at ang paghihina ng baga o emphysema. Maliban sa mga sakit sa baga, madalas na naaapektuhan ay ang puso, utak, mga bato, at mga ugat ng ating katawan na siyang dinadaluyan ng mga kemikal ng tabako. Pag makarating ang nicotine sa adrenal gland, sa taas ng ating mga bato, naglalabas ito ng epinephrine na nagpapataas ng blood pressure. Ang carbon monoxide naman mula sa paninigarilyo ay nagdudulot ng pinsala sa loob ng mga ugat na nagiging lugar kung saan pwedeng dikitan ng mga plaques na tinatawag na atherosclerosis. Sa pagdami ng mga plaques na ito, tuluyang nagbabara ang mga daluyan ng dugo at masisira ang mga nasasakupan nito. Ito ay nagdudulot ng atake sa puso, sa utak, pwedeng magdulot ng stroke, at sa mga kamay at paa ay nagdudulot ng pagkabulok na pwedeng dahilan para putulin ang mga ito. Huwag din nating kakalimutan ang pinakamalaking organ sa ating katawan,
ang ating balat. Ang mga kemikal mula sa tabako ay napag-alamang sumisira sa collagen na responsable para maging makinis, malambot at mukhang bata ang ating kutis. Ngunit dahil sa paninigarilyo, magiging tuyo, magaspang at bitak-bitak ang ating mga balat. Pwedeng masira ang ngipin at bumaho ang hininga. Magkaroon ng singaw at kanser ng bibig, wrinkles sa muka na tinatawag na smoker's lines, pagkakulay ng dila at mga daliri, at mga sugat na hindi humihilom. Alam din natin na hindi natatapos sa ating pisikal na kalusugan ang epekto ng paninigarilyo. Sa mga trabaho ngayon, may mga alituntunin na patungkol dito at may mga trabaho na mas tumatanggap ng mga aplikante kung wala silang bisyo. Ayon kasi sa pag-aaral, mas malaki ang ginugugol ng mga kumpanya sa mga naninigarilyong empleyado dahil nakikitang mas madalas sila magkasakit at nangangailangan ng relyebo. Tataas din ang gastusing medikal ng mga kumpanya dahil sa bayad sa insurance company pag sila ay nagkakasakit. Magkakaroon din ng dagdag gastos dahil sa pagpapanatili ng mga kwarto at kagamitan upang matanggal ang amoy ng sigarilyo. Ang mga ibang establishmento o paupahan ay pwedeng hindi tumanggap ng mga naninigarilyo o magpapato ng additional charge para sa mga naninigarilyo. Kahit sa mga magkakaibigan o magkasintahan ay maaaring magkaroon ng hidwaan dahil sa pagsasang-alang-alang para sa kanilang kalusugan. At bakit hindi sila dapat layuan? Ayon sa pag-aaral, ang secondhand smoke ay nagdudulot ng mga sakit at pagkamatay na nakikita nila kadalasan sa mga bata at kababaihan. Kasama dito ang mga sakit na asthma, pulmonya, cancer, at sakit sa puso. Para sa mga kababaihan na exposed, pwede magkaroon ng hirap sa pagbubuntis o pag-conceive, maagang menopause at irregular na regla. At pag sila ay na-expose habang buntis, 20 to 30% ay magkakaroon ng sanggol na mababa ang timbang. 15% ng mga sanggol ay papanganak ng wala sa kabuwanan at 10% ng mga sanggol ay pwedeng mamatay sa sinapupunan. O, titigil ka na ba? Marahil ay malakas pa ang iyong pangangatawan at gumagawa ka ng mga hakbang upang maging ligtas ang iyong mga mahal sa buhay mula sa iyong paninigarilyo. Pero naisip mo na ba ang pera na nawawala sa iyo? Ang presyo ng pinakamurang pack ng Marlboro Red ay 143 pesos. Ngayon, ay papakita ko kung ano ang katumbas ng paninigarilyo mo sa isang taon. Tayo'y maglaro. Sigarilyo o bayong? Una, magyosi ka ba ng one stick araw-araw sa isang taon? O kumain ng masarap na ulam gamit ang bago mong air fryer? 2,400 pesos. Pangalawa, magyosi ka ba ng 2 sticks araw-araw sa isang taon? O magne-Netflix and chill gamit ang bago mong mini projector? 5,115 pesos. Susunod, magyosi ka ba ng 5 sticks araw-araw sa isang taon? O mag-upgrade na ng bago mong phone? 13,000 pesos. Susunod, magyosi ka ba ng 10 sticks araw-araw sa isang taon? At maglalakad na lang paikot-ikot ng NCMH? O sasakay ka na sa bago mong foldable electric scooter, 25,915 pesos. At ang huli, magyosi ka ba ng one pack araw-araw sa isang taon o magiging professional gamer ka na at maglalaro gamit ang iyong bagong gaming laptop, 52,000 pesos. Kung yosi pa din ang sagot mo sa lahat ng ito, isipin mo na lang ang buhay at kalusugan mo. Walang katumbas na pera yan. O, titigil ka na ba? Marahil ay mayaman ka at walang paki sa pera. Ngunit alam ko ang wala tayong lahat. Oras. Lahat tayo ay may bilang lang ng araw sa mundo. Gusto mo ba na sinasayang mo lang ito sa paninigarilyo?
Ang karaniwan na nasasayang mo na oras sa paninigarilyo ng isang stick sa isang araw ay 6 na minuto. Naisip mo na ba kung ilan ang nasasayang mo sa isang taon? Kung ikaw ay naninigarilyo ng isang stick sa isang araw, nagsasayang ka ng 1.5 araw sa isang taon sa paninigarilyo. Kung ikaw ay naninigarilyo ng 2 stick sa isang araw, nagsasayang ka ng 3 araw sa isang taon sa paninigarilyo. Kung ikaw ay naninigarilyo ng 5 stick sa isang araw, nagsasayang ka ng 7 hanggang 8 araw sa isang taon sa paninigarilyo. Kung ikaw ay naninigarilyo ng 10 sticks sa isang araw, nagsasayang ka ng 15 araw sa isang taon sa paninigarilyo. At kung ikaw ay naninigarilyo ng isang pakete sa isang araw, nagsasayang ka ng 1 buwan sa isang taon sa paninigarilyo. Sabi nila, ang bawat araw ay importante. Kung ikaw ba ay bibigyan ng 1 buwan sa mundong ito, ano ang gagawin mo? Oh, titigil na ba kayo? Ito ang mga pwedeng mangyari kapag tagumpay na titigil sa paninigarilyo. Pagkatapos ng 20 minuto, ang blood pressure, temperature at pulse rate ay babalik na sa normal. Pagkatapos ng 8 oras, ang level ng carbon monoxide at oxygen sa katawan ay magno-normal. Pagkatapos ng isang araw, bababa na ang tsansa ng atake sa puso. Pagkatapos ng 2 araw, ay babalik na ang pangamoy at panlasa. Pagkatapos ng 3 araw, ang paghinga ay magsisimula ng gumaan. At pagkatapos ng 3 buwan, ay gaganda na ang sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos ng 9 months, ay mababawasan ang pag-ubo at pagod. Pagkatapos ng isang taon, ay mababawasan ng kalahati ang tsansa ng atake sa puso. Pagkatapos ng 10 taon, ay ang tsansa ng stroke at sakit sa puso ay halos papantay na sa mga hindi naninigarilyo. At huwag mong iisipin na huli na para tumigil. Pag ikaw ay 30 taong gulang at nagdesisyong tumigil, pwede mo pang mabawi ang 30 taon ng life expectancy mo. Kapag naman ikaw ay may edad na 40, ay makakabawi ka pa rin ng 9 na taon sa iyong life expectancy. At pag 60 ka na, ay pwede mo pang mabawi ang at least 3 taon ng iyong life expectancy. Kahit na inatake ka na sa puso, ay pwede mo pang ibaba ang tsansa na atakihin ka ulit ng 50% kung titigil ka na sa paninigarilyo. May benepisyo sa pagtigil sa sigarilyo. Yosi iwasan, baga alagaan. Kung ikaw ay napaisip ng tumigil, ngunit hindi mo alam kung papaano, baka makatulong ang mga hakbang na ito. Unang-una, kailangan ihanda ang sarili. Kapag hindi planado ang gagawin, tataas ang posibilidad na babalik lang sa kinagawian kapag humaharap sa mga problema. Mag-set ng petsa na may makapagbibigay ng mataas na tsansa ng tagumpay at mababang level ng stress. Alisin ang mga sigarilyo at vape sa bahay, kotse at opisina. Iwasan din ang mga lugar na may naninigarilyo at mga lugar na nagpapaalala sa iyo nito. Alalahanin din ang mga rason kung bakit hindi naging matagumpay ang dati mong pagtigil at mga detalye kung saan naman ikaw ay na-motivate lalo sa pagtigil. Pangalawa, matuto ng mga bagong kaugalian. I-distract ang sarili mula sa mga kagustuhang manigarilyo. Kumuha ng mga bagong hobbies at pagkakaabalahan. Be productive. Matuto ng bagong sining o sports na makapagpapasaya sa iyo. Ang iyong tagumpay at pag-improve ay ang magsisilbing motibasyon mo sa pagtigil. Pangatlo, humingi ng suporta. Walang masama na humingi ng tulong sa mga kapamilya, kaibigan at katrabaho. Sabihin sa kanila ang plano at humingi ng suporta. Pwede ding sumali sa mga counseling group at huwag kalimutan magpakonsulta sa doktor.
Ang gobyerno ay may mga quitlines na pwedeng tawagan upang matulungan maging matagumpay ang iyong pagtigil. Pang-apat, gumamit ng gamot kung kinakailangan. Sa Pilipinas ay may mga available na nicotine replacement therapies na pwedeng makatulong sa iyo labanan ang gustuhang manigarilyo. At panglima at panghuli ay dapat maging handa sa pagkabigo. Mahirap ang tumigil ngunit hindi imposible. Huwag mawalan ng loob at subukang muli. Isipin ang kalusugan mo at iba pang benepisyo. Yossi Iwasan, Buhay Alagaan.